Sana po'y pumayag na si Strina sa gagawin kong ito. Payag ba kayo, ma'am? Sa paraan na iniisip ko. At agad siyang magpapakasal sa akin. Aha! Anong ibig mong sabihin, Arnel? Anong paraan yan na naisip mo na gagawin sa kanya? Hindi ba siya mapapahamak sa iyo? Hindi naman po, ma'am. Ang paraan na gagawin ko sa kanya kikidnapin ko siya at gagasain ko. Ano? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ang hirap nitong kalagayan natin si Tan. Ang mga panganay ni Orly ay may asawa na. Kaya wala akong makakasama na magtatrabaho doon sa bukid. Paano naman kasi? Walang ibang inaatupag ang ating mga anak na binata, kundi ang barkada at ang panliligaw niya. Kung bakit kasi hindi na mag-asawa para manahimik na at di natin problema kahit di siya tumulong sa atin. Hindi man lang naaawa sa'yo. Sa bukid pa naman natin kinukuha ang ating kinabubuhay. At si Orly naman, ayaw ng permanenteng trabaho. Bakit ayaw niya ng permanenteng trabaho? Di sana ay may aasahan tuwing katapusan ng buwan. Ang sabi niya, hindi raw siya makakapaglakwatsa kung nagtatrabaho siya sa permanente. Nako, tamad lang si Orly. Ayaw niyang magbanat ng buto. Paano pag nag-asawa na siya? Paano niya susuportahan ang magiging pamilya niya? Ewan ko lang. Talaga yatang hindi na siya titino. Puro barkada at babae ang inaatupag. Sa ganyan na ginagawa, na kung sino-sinong nililigawan, ay baka mapikot ng babae na hindi niya gusto. Aha, ganun ba? Dapat mag-ingat siya. Hay nako, kanina pa tayo pa ikot-ikot dito sa mall. Pero wala naman akong nagustuhan na bilhin. Saan kayo magandang pasyalan natin, ha? Teka, mag-iisip ako ng konti. Saan nga ba? Hindi pa tayo nakapunta sa ganung lugar. Alam ko na! Pumunta muna tayo sa park at makikita natin na ang magandang halaman at bulaklak doon. Pambihira ka naman! Ang daming tao doon! At marami ang namamasyal na may partner. O di nainggit lang tayo. Oo nga, no? Ikaw, ano bang nasa isip mo? Kung may alam ka, di doon na tayo pupunta. Samantalay natin at nandito tayo sa bayan. Wala nga akong maisip. Kaya ikaw nang mag-isip. Baka may alam kang lugar na hindi pa natin napuntahan. Ay, teka. Tama ka. Doon sigurado na magugustuhan mo. Iba't ibang klase pa ang makikita mo. Ha? Saan naman yun? Saan yung sinasabi mo, Abel? O sige, puntahan na natin para malibang naman tayo. Sigurado na malilibang ka. Dahil maraming hayop ang makikita mo doon sa zoo. Ano? Puro ka naman biro eh. Pasyalan ng mga bata. Ano akala mo sa akin? Pag nakakita ng iba't ibang hayop, hindi ako maaaliw dyan. Ano? O bakit hindi? Yung mga bata ay may kasamang magulang at masaya sila kung namamasyal sila doon. Ay naku, wag na lang. Kung doon tayo pupunta, wala akong hilig sa mga hayop na ganyan. Mabuti pa, umuwi na lang tayo. Iha, saan ba kayo galing ng iyong kaibigan? Ang taga nito Rida, Iha! Aba, hindi ako pinansin ni Rida. Dire-diretso siya sa kanyang kwarto. Aba, anong nangyari? Bakit ganun? Kailangan na malaman ko. Huwag ka may nampasto sa kanya. Dapat sabihin niya sa akin.
O kaya, may problema ba siya? Parang malalim ang iniisip. Kaya hindi niya ako sinagot. Ang mabuti pa, puntahan ko muna siya sa kanyang kwarto. Ikaw pala, Arnel Iho. Buti naman at napadalaw ka dito sa bahay. Opo, Ma'am Ramona. Medyo hindi ako nakakadalaw nung nakaraang linggo. Dahil dumating kasi yung pinsan ko eh. At siyempre, sinamahan namin na mamasyal muna. Ganun ba? O ano, may pupuntahan ba kayo ni Trida para ipalam ko sa kanya na nandito ka? Bukas sana ng gabi, Ma'am. Baka pwede kong imbitahin si Trina sa parte ng pinsan ko. At gusto rin niyang makilala si Trina. Oo naman, Arnel. Basta huwag mo nang pabayaan ang anak ko at saka may tiwala ko sa'yo. Oo naman po, Ma'am Ramona. Iingatan ko po si Trina. Gaya ng pag-aalaga ninyo sa kanya. Alam ko naman na mahal yung anak ninyo eh. Siyempre. Siya lang ang buhay na alaala na iniwan ng namatay kong asawa. Kaya iniigatan ko siya para hindi naman siya mapahaba. Alam ko po yan, Ma'am. Kaya naman, hindi kami nagpapagabi. Kung namamasyal kami, ay kung may dadalhin kami na okasyon, maraming kami kasama. Dapat lang, para hindi kayo basta permisyuhin ng mga masasamang tao. Dahil sa panahon dating gayon, ay delikado na. Dahil marami ang nagugutom, kaya gumagawa sila ng masama sa kanilang kapwa. Ma'am, pwede po bang makausap si Trina? Kung hindi pa siya natutulog. May importante lang po akong sasabihin sa kanya eh. Oo nga pala. Nakalimutan ko na tawagin si Trina dahil nalibang ako sa makikipag-usap sa iyo, Iho. Sige. Sandali lang ha. Pwede ba, Mama? Sabihin niyo sa kanya na natutulog na ako. Ayoko muna siyang kausapin ngayon eh. Bakit? May problema ka ba sa kanya? At parang galit ka sa kanya? Ano bang nangyayari sa inyo? Sabihin mo sa akin, Iho. Baka ko na lang ikwekwento sa inyo. Dahil may mga ugali siyang hindi ko gusto. Inuhunahan niya ang aking desisyon. Ano? Sana. Unawain mo naman. Siguro, may nakita siya na di rin niya kayang Ay, intindihin. naku, Mama. Kung ganun siya palagi, baka mainis ako sa kanya. Be-break ko na siya. Ay, naku, ikaw naman, Iha. Hanggang ngayon, hindi mo pa kabisado ang ugali ni Arnel. Aba, mahigit 1 taon na kayong magdobyo. Yun na nga, Mama eh. Lumalabas na ang tunay niyang ugali. At hindi kami magkasundo sa ibang bagay. Kailangan na ipaliwanag mo sa kanya, Iha, para maging maayos ang inyong relasyon. Baka sa tingin ko, gusto ka na diyang pakasalan. Ano? Bakit na kasi mangot ka? Parang ayaw mo yata akong makita. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Alam mo na nga ang ating problema, Arnel. Sana, bawas-bawasan mo yung pagsiselos mo. Kahit kaibigan ko, pinahihiya mo. Kahit wala siyang ginagawang masama. Hindi ko lang kasi matiis na makita kang nakikipag-usap sa iba. Dahil mahal na mahal kita, Trina. Sobra namang pagmamahal yan, Arnel. Nasasakal na ako sa ginagawa mo. Lagi kang nanghihinala. Wala naman akong ibang ginagawa. Wala kang basihan. Napasensya ka na, Trina. Unawaan mo naman ako. Ayaw kong maagaw ka sa akin ng iba. Kaya nag-iingat ako sa mga kausap mo. Kailangan na sitahin ko sila. Hay nako, kung ganyan palagi ang ginagawa mo, parang wala kang tiwala sa akin. Gaya ng tiwala ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Bakit, Trina? Hindi mo ba alam na ang pagsiselos tanda ng pagmamahal ng isang lalaki? Pero yung ginagawa mo, sobra naman yan. Yung mga kaibigan ko, ang akala mo, lalaki ang pinag-uusapan namin. Sinasabi mo pang kasabot ko sila. Patawarin mo na ako. Ayaw ko lang naman kasi maagaw ka sa akin ng ibang lalaki. Ayaw mo. Magbabago na ako. Kung anong gusto mo, susundin ko. Basta, huwag ka lang magalit sa akin. Wag, Trina. Aba, ang aking Doña Ramona yan.
Parang nagkakagalit sila ng lalaking yun. Ano kayang nangyari sa kanila? Dito muna ako. At lalapit ako ng konti para marinig ko kung anong pinagtatalunan nila. Sino kayang lalaking yun? Nobya man niya? O kaya nanliligaw lang? Hindi bale, malalaman ko rin. Ang ganda ng babae niya na. Nabighahan tuloy ako sa kanya. Sana may pagkakataon pa ako sa kanya. Parang nakikiusap yung lalaki. Pero nang matigas yung anak ni Doña Ramona. Uy, parang ako yatang dapat na mahalin ng babaeng yan. Susubukan ko. Baka sakali na makakumbinsi ko siya. Swerte ako pag napasagot ko siya. May gabi na. Hindi pa umuwi yung anak natin ha, si Tag. Saan na naman kayo nagpunta yun? Sana hindi nakipag-inuman para makausap ng matino. Ha? Bakit ba? Ano bang sasabihin mo sa kanya? May ipapagawa ka ba sa kanya, ha? Alam mo, nagbalik bayan yung anak ni Kundreng. Nanggaling ng Hong Kong. Kaya gusto ko na ipakilala si Orle. Baka magustuhan niya. Dahil gumanda ang anak ni Kundreng. Ang ibig mong sabihin, paliligawan mo kay Orly ang anak ni Kundreng? Paano magugustuhan si Orly? Wala namang trabaho. Di iisipin ng babaeng yon. Pera ang habol ni Orly. Ikaw naman. Wag mong husgahan si Orly. Alam ko na madiskarte yun. Kung babae ang pag-uusapan. Bahala ka. Kung papayag si Orly na manligaw sa anak ni Kundreng, ang alam ko, pangit ang anak ni Kundreng. Maitim ang balat dahil ipinaglihi sa negra. Naku si Tang. Baka hindi ka maniwala na siya yun. Ang puti at ang kinis pa ng balat. Mahigit 10 taon na sa abroad yun. Kaya malaking pera na ang naipon nun. Sige, susubukan mo na sabihin kay Uli kung payag siya na ligawan ng anak ni Kundreng para tumigil na sa pakikipagbarkada at mag-asawa na lang siya para may paglalaanan ng kinikita. Inay, ano bang ulam natin ngayon? Luto na ba? Baka pwede na tayong maghapunan. Orle, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Di ba 23 ka na, pero hanggang ngayon wala ka pang nobya. Baka maging matanda kang binata. Wag po kayong mag-alala, Inay. Darating din ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Tanong ba ninyo, may nakita na ako at may balak akong ligawan siya. Ano? Teka, may sinasabi ang itay mo eh. At sigurado raw na magugustuhan mo ang balikbayan na anak ni Kundreng, yung bunso. Naku, hindi na nakapili ang itay. Parang mauubusan na ako ng liligawan. Ang pangit nun, Nay. At maitim pa. Ay, hindi raw anak. Gumanda siya at pumuti. Kuminis pa ang balat. At tingnan mo muna, anak. Bago mo husgahan na hindi mo siya gusto. Naku, wag na, Inay. Sigurado ko na hindi papayag si Mang Kundreng na isang gaya ko lang ang papangasawa ng anak niya. Basta may gusto na akong ligawan. At nagiging asawa kong babaeng yun. Sino ba ang nagugustuhan mo? Kilala ko ba? At sino ang mga magulang niya? Yung anak ko ni Doña Ramona, si Trina. Siya ang gusto ko, Nay. Wala nang iba. Ay naku anak, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Dahil may kaya sila sa buhay. Baka murahin ka pa ng Doña Ramona na yon. Dahil matapobre ang taong yon. Hayun siya. Parang may hinihintay. Kailangan na kausapin ko muna bago dumating yung hinihintay niya. Lalapitan ko na siya. Miss? May hinihintay ka ba? Pwede ka bang makausap sandali? Ha? Bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Sabihin mo na kasi baka darating na yung kaibigan ko na hinihintay ko. May pupuntahan kaming dalawa eh. Ganun ba? Baka naman pwedeng makisabay. Ako nga pala si Orly. Anak ni si Tang, yung may maliit na tindahan sa palengke. Kilala ko si Aling Sitang. Ikaw rin, kilala ko sa mukha pero hindi ko alam ang pangalan mo. Ako si Orly. Pwede pa kitang maging kaibigan rin. Dahil wala akong barkada na babae na gaya mo. Para may tagapagtanggol kayo pag may lakad kayo ng barkada. Pwede ba? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button.
Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O ano si Tag, sinabi mo na ba kay Orly yung gusto kong ligawan niya para guminhawa na ba ng buhay natin? Ay nako, wag mo nang asahan yung ginhawa na sinasabi mo dahil may gusto siyang ligawan. Ha? Eh, sino ba naman yung babae na yun? Baka siya ang mahirapan at di niya kayang buhayin. Talagang hindi. Palagay ko, hindi magugustuhan si Orly ng babaeng yon na anak ni Doña Ramona. Ano? Eh, may nasisira na yata ang ulo ng Orly na yan ah. Eh, hindi ba niya alam na may kaya ang gusto niyang ligawan? Eh, hindi yun papasa sa babaeng yun. Eh, sinabi ko na yan. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Kaya hayaan na lang natin kung hindi siya makikinig sa atin. Total, siya naman ang mapapagod, hindi tayo. Eh, bahala na siya kung ipilit niya ang gusto niya. Eh, pero pag nabigo siya, alam niya na tama ang sinabi ko sa kanya na hindi siya magugustuhan. Dahil mahirap ang buhay natin at hindi uubra kay Doña Ramona na maliligawan ang anak niya ng isang mahirap lang ang buhay. Wala tayong magagawa dyan kung yun ang desisyon ni Orly. Sana hindi siya masaktan kung sabihin sa kanya ang totoo na di siya bagay sa babaeng yon. Salamat, Trina. Akala ko hindi ka darating dito sa park. Dahil dito lang alam ko na magandang lugar para makapag-usap tayo. Huwag kang mag-alala. Gusto ko rin dito dahil maganda ang kapaligiran at hindi ka maiinip dahil sa mga tanawin dito na nakakalibang gaya ng mga mababangong bulaklak. Tama ka. Bulaklak na kasing bango mo at sing ganda mo pa. Ikaw ha, binobola mo na yata ako eh. Baka hindi ako maniwala pag may sinabi ka. Oh, ano Trina? Kumusta ka na? Alam mo ba, hindi ako nakakatulog dahil sa kakaisip ko sa'yo. Sana, paniwalaan mo ako. Ay, ewan ko, Orly. Dahil hindi ko pa kabisado ang ugali mo. Hindi pa nagtatagal ang pagkakakilala natin, ha? Oh, bakit? Wala ka bang nararamdaman dyan sa puso mo? Kaya may nagmamayari na sa puso mo. Eh, sino ba yung kausap mong lalaki na nagtatalo kayo nung makita ko kayo? Wala na kami ng lalaking yun. Hindi siya makaintindi kasi. Ganun ba? Eh, mabuti naman kung hiwalay na kayo. Pero huwag mong isipin na nagsasamantala ako ng pagkakataon na. Handa akong tumulong sa'yo para makalimutan mo siya. Eh, alam mo, madali lang siyang limutin. Dahil nawala na ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil nasasakal ako sa kanyang ugali. Masyado siyang siloso. Walang tiwala sa akin. Ano? Pambihira naman siya. Nobya ka na? Bakit gano'n naman ang ginawa niya sa'yo? Ang mabuti pa, huwag mo na siyang isipin. At ituring mo na lang na isang masamang panaginip ang nangyari sa relasyon ninyo. Tsaka, nandito naman ako, Trina. Oh, Ado Arlen, kumusta na kayo ni Trina? Aba, huwag mo nagpatagalin ang pagiging magnobyo ninyo. Kailangan magpakasal na kayo agad. Anong ibig niyo sabihin, Ma'am Ramona? Wala pa bang sinasabi sa inyo si Trina? Wala naman. Bakit? May nangyari ba? At parang nag-aalala ka. Ano bang problema sa inyo ni Trina? Kuwan po kasi, Ma'am nanlalamig na si Trina sa aming relasyon. At ang sabi niya, nagsasawa na siya. Ano? Bakit? Ano bang dahilan? Sabihin mo sa akin. Para alam ko ang gagawin ko. Kakausapin ko ang aking anak. Hindi pwede na hindi kayo magkaunawaan sa isang bagay. Ayaw niya kasi na nagsiselos ako, Ma'am Alam po ninyo, mahal na mahal ko talaga si Trina. Ayaw ko pong mawala sa akin siya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya mamayang pagdating niya. Para alam ko kung ano ang magiging desisyon niya. Kung sakaling hindi papayag na maayos ang inyong relasyon. Opo, Ma'am. Sabihin niyo na magpapakasal na lang kami sa lalong madaling panahon para patunayan ko na tapat ako sa pagmamahal ko sa kanya. Oh, friend, mukhang masaya ka ngayon. At ang itsura mo ha, maganda. May nagpapasaya ba sa'yo? Sabi mo naman sa akin, oh. Siyempre, friend. Alam mo naman lahat ng sikreto ko, alam mo. Kaya may dapat kang malaman. At sigurado na ako sa aking nadarama. Ano?
May bago ka bang manliligaw, friend? Sino naman siya? At saan mo naman nakilala ang lalaking yun? Taga rito lang sa atin, friend. Alam ko na kilala mo siya. Yung anak ni Aling Sitang, si Orly. Paano mo naman siya nakilala? Alam ko na wala nang ibang nakakapunta sa bahay ninyo na manliligaw sa iyo dahil magagalit ang mama mo. Nakita niya ako nung naghihintay ako sa iyo para pumunta sa mall. Pero napansin ni Mama, kaya pinaalis ko kaagad. Pero alam mo, friend, ibinigay ko sa kanya ang cellphone number ko. Ano? Paano na ang relasyon ninyo ni Arnel? Naghiwalay na ba kayo? Oo, sinabi ko na sa kanya na maghiwalay na kami dahil wala naman akong pagmamahal sa kanya na wala na. Ano sa palagay mo? Pumayag ba siya na hiwalayan mo? Alam mo, friend, sa totoo lang, ayaw ko ng ugali ni Arnel. Makasarili at ayaw niyang palamangan. Gusto niya, siya lagi ang panalo. At sa gusto niyang mangyari sa relasyon ninyo, buti nga at nakipagkaras ka na sa kanya. Saan kaya nagpunta si Tina? Baka may kinatagpo siyang ibang lalaki. Kaya wala siya doon sa bahay nila. Hindi naman alam ng mama niya kung saan pumunta. Kaya maghihintay ko sa kanyang pag-uwi para makita ko kung sino ang pinagpalit niya sa akin. Bakit siya nakikipaghiwalay sa akin? Pero hindi ko mapayag. Kailangan na makumbinsi siya ng kanyang mama na magpakasal kami para hindi na siya maagaw sa akin ng iba. Kung sino man ang lalaking nanliligaw sa kanya, hindi ko siya papayagan na magtagumpay sa hangarin niya kay Trina. Ipaglalaban kong pag-ibig ko sa kanya. E humandang lalaki yun. Babanatan ko siya. Mabuti naman at umuwi ka na, Trina. Huwag ka munang pumasok sa kwarto mo. May pag-uusapan tayo. Ha? Ano naman ang pag-uusapan natin, Mama? Sige na po, sabihin niyo na sa akin. Kwan Iha, nagkausap kami ni Arnel. Ano ba ang nangyari sa inyong relasyon? Hay naku, Mama. Tinapos ko na ang aming relasyon dahil hindi na ako masaya sa mga pinaggagawa niya. Maraming bawal. At kung kausap ko yung kaibigan kong lalaki, pinapahiya niya ako at lagi siyang nagbabanta. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Pero ang sumbong niya sa akin, ikaw ang nagkukulang. Sa lahat daw ng gusto mo, ay sinusunod siya. Ma, sa akin kayo maniwala. Kahit magharap kami para patunayan kung sino ang sinungaling. Alam mo, Iha, ganyan ang lalaking nagmamahal ng tunay. Ayaw ka niyang maagaw ng iba, kaya iniingatan ka niya. Ang mabuti pa, magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. At alam ko, lahat ng reklamo mo sa kanya ay hindi na niya gagawin. Maniwala ka sa akin. O ano? Payag ka bang pakasal sa kanya, Iha? Hindi, Mama. Hindi na magbabago yun kahit kailan. Dahil makasarili siya. Pakiusap, Trina. Huwag ka nang magalit sa akin. Magbabago na ako. Lahat ng gusto mo susundin ko na. Arnel, hindi na magbabago ang aking desisyon. Nawala lang aking pagmamahal sa'yo dahil sa sobrang selos mo. Kaya, pwede ba, humanap ka na lang ng ibang mamahalin mo? Trina, sabihin mo sa akin ang totoo. May kapalit na ba ako dyan sa puso mo? Hindi ka man nangihinayang sa ilang taon nating relasyon. Paano ko gagawin yan? Puro problema ang binibigay mo sa akin. Kaya ayoko na. Gusto ko nang ipahinga ang utak ko na totorete. Ha? Hindi mo naman ako mapapatawad? Kung gusto mo, magpakasal na tayo. Para matahimik na tayo. Wala nang hahadlang sa ating dalawa. Wala namang humahadlang sa atin ah. Ikaw lang ang gumagawa ng gulo. Lahat ng tao na kausap ko, hinihinalaan mo na kasabwat ko na nanloloko sa'yo. Mayroon bang ganun? Hindi na mauulit ang lahat ngayon, Trina. Basta pakasal ka lang sa akin. Walang tayong magiging problema. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng gustong pakasal sa'yo.
Hindi ako. Trina, ano bang problema mo? Bakit mo sinabing magkikita tayo dito sa park? Kwan kasi, Orly, pinipilit ako ni Arnel na pakasal sa kanya. Pero ayoko dahil hindi ko na siya mahal. Sinabi mo na ba sa kanya na hindi mo na siya mahal? Ang kulit naman niya. Oo, pero hindi siya naniniwala na hindi ko na siya mahal. Talagang sawang-sawa na ako sa kanyang pag-uugali. Ang daming bawal. Masyado naman siyang stricto. Kahit hindi pa kayo kasal. Ano na lang kung kasal na kayo? Baka ikulong ka pa sa kwarto. Yan ang alam kong gagawin niya sa akin. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon Huwag kang magpa-apekto sa kanya para hindi ka magka-problema. Dapat mag-ingat ka. Lalo na pag lumalabas ka sa bahay ninyo. Baka maisipan kanyang kidnapin. Ano? Ayun. May lalaking naghatid kay Trina. Sino kaya siya? Hindi ko siya kilala. O baka naman, kumuha siya ng bodyguard niya para hindi ko na siya malapitan. Hindi lahat ng oras mababantayan ka niya, Trina. Sa oras na matsambahan kita, wala ka nang magagawa kundi magkasal sa akin. Hindi ako papayag ng ibang lalaking makikinabang sa'yo. Akin ka lang, Trina. Kaya gagawa ko ng paraan para magpakasal ka sa akin. Nagawa mo pang pagpalit ako sa iba. Samantalang ilang taon na tayong may relasyon. Wala namang problema sa iyong mama. Gusto nila ako. Pero ang ipinagtataka ko, bakit bigla kang umayaw sa akin na hindi mo na ako gusto? Ano ang dahilan, Trina? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. May naghatid sa kanya na isang lalaki. Hindi ko siya kilala. Siguro kumuha niya ng bodyguard niya para hindi ko siya malapitan. Nagkakamali ka, Trina. Kung hindi kita makuha sa pakiusapan, mas mabuti pa kidnapin na lang kita para hindi ka na makapalag sa gusto kong gawin sa'yo. At sigurado na mapipilitan ka ng pakasal sa akin. At dapat na ako lang ang makinabang sa'yo. At walang ibang lalaki na makikinabang kundi ako lang, Tina. Ako lang. Ako lang. Trina, may lalaki na nakatingin sa akin dito. Tingnan mo. Di ba yun yung dating nobyo mo? Oo nga. Yun yung kotse niya. Baka may binabalak sa akin. Mabuti na lang at inihatid mo ako dito sa amin. Sige, Orly. Umuwi ka na. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin sa'yo yan. Tarantado yan Huwag kang mag-alala. Kaya kong protection ng sarili ko. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Kung may lakad ka, kailangan na may kasama ka lagi. Hayaan mo. Pag gusto kong pumunta sa bayan, tatawagan kita. Hindi pa ako pwedeng lumabas ng bahay ngayon At kung hindi, magbabakasyon ako doon sa pinsan ko para hindi niya ako masundan. Pero ihatid mo ako doon para alam mo kung nasaan ako. O sige, pumasok ka na sa bahay ninyo para hindi ka na niya malapitan. At isarado mong mabuti ang bintana at pinto ng kwarto mo. Oo, salamat sa malasakit mo sa akin Buti na lang at nakilala kita. May magtatanggol na sa akin ngayon kung sakaling gagawa ng masama sa akin si Arnel. O sige, mag-ingat ka sa daan Baka sundan ka niya at pagbantaan niya. Friend? Bakit mo ko pinapunta dito sa bahay niyo? Ano ba nangyari? May nananakot ba sa'yo? Alam mo, friend, hindi matanggap ni Arnel ang pakikipagkalas ko sa kanya. At lagi ko siyang nakikita na nagmamanman dyan sa labas. Baka may
binabalak na gawin sa akin. Oh, bakit hindi mo siya isumbong sa mama mo? Huwag kang magawa ng paraan para mailigtas ka sa kapahamakan. Papaano ko sasabihin kay Mama? Kakampi niya si Arnel. At gusto rin ni Mama na pakasal ako kay Arnel. Ha? Ganun ba? Yan ang hirap eh. Parang gusto talaga ng mama mo na kunin ka ni Arnel ng sapilitan. Oh, ano ngayon ang plano mo? Subukan ko munang sabihin kay Mama na magbabakasyon ako sa mga pinsan ko para hindi ako malapitan ni Arnel. Naku, hindi ko yung sabihin ng mama mo kung saan ka pupunta? O di wala rin yung iniisip mong paraan. Ang iniisip ko, friend, isama ko si Orly na maging bodyguard ko at babayaran ko siya para may magtatanggol sa akin. Ma, pwede ba akong magbakasyon doon sa mga pinsan ko para hindi na ako kinikulit ni Arnel? Iha, kung pumayag ka na napakasal sa kanya, ay wala ka ng problema. Sinabi ko naman sa'yo at ipinagako ni Arnel na aalisin niya ang sobra niyang pagsiselos basta magpakasal ka sa kanya. Mama, hindi naman ako papayag na pakasal sa lalaking hindi ko mahal. At kahit sabihin niya na magbabago siya, hindi na mangyayari yon. Baka ikulong pa ako sa kwarto at hindi ko magawa ang gusto kong gawin. Kaya pakiusap, Mama. Kung mahal ninyo ako, wag niyong ipilit sa akin si Arnel. Hindi rin ako magiging masaya sa buhay ko. Sige. Ikaw ang bahala, Iha. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Kundi hayaan kita sa gusto mo. Kailan mo ba balak na magbakasyon sa lugar ng mga pinsan mo? Bukas na, Mama. Mag-iimpake na ako mamayang gabi ng mga damit na dadalhin ko. Sige. Papayagan kita, Iha. Para mapadahatag ang iyong kalooban. Dahil alam ko na nagkakaproblema ka. Sige. Pumunta ka na doon sa kwarto mo at ihanda ang magamit na dadalhin mo, Iha. Ay, Sitang, napapansin ko araw-araw na namang umaalis si Orly. Saan ba siya pumupunta? Sinasabi ba niya sa'yo? Ay nako, hindi na siya tumitigil sa pagpunta doon sa bagong nililigawan niya. Ha? May bago na namang nililigawan ka mo? Sana hindi na magbagong isip niya doon sa nililigawan niya. Yun na ang dapat niyang pakasalan. Yun ang sinasabi niya. Pero alam mo naman si Orly, pag may nakita na naman na hindi niya gusto sa babaeng yun na ugali, sigurado na maghahanap na naman siya ng iba. Teka nga, Sitang. Sino bang babaeng nililigawan ng ating anak? Kilala mo ba? At kaninong anak yon? Talagang kilala mo. Dahil siya ang nag-iisang anak ni Doña Ramona, yung mayabang na Doña. Ano? Yun pang natipuhan ni Orly? Ay, nako. Malaking pagkakamali ang panliligaw niya doon. Ha? Dahil ayaw makihalubilo ng anak ni Ramona sa mahirap lang ang buhay. At sigurado na kukontra si Doña Ramona. Kung malaman na hindi kayang buhay ni Orly ang kanyang anak. Ay, alam mo, sinabi ko na yan sa kanya. Pero sigurado raw siya na gusto rin siya ng anak ni Doña Ramona. Kaya bahala na siya kung ano ang mangyayari sa kanyang panliligaw sa anak ni Doña Ramona. Ilang araw na rin hindi ko nakikitang lumalabas si Trina. Pero hindi mali. Magtitiga ako na magmanman. Baka sakaling bunta siya ng mall at doon ko siya isasama ng sapilitan. Tsaka ako gagawin ang plano ko sa kanya. Mas mabuti na yung may mangyayari sa amin para pumayag siya kaagad na magpakasal kami. Teka, kailangan na kausapin ko si Doña Ramona. Sasabihin ko sa kanyang plano ko para alam ko kung payag din siya na kidnapin ko ang kanyang anak. Ayun si Doña Ramona. Nasa terasa niya. Lalapitan ko siya at kakausapin ko siya. Trina, Iha, sino pa ang kasama mo na magbabakasyon? Pumayag ba ang kaibigan mong si Donna na sumama sa iyo? Opo, Mama. Dadaanan ko dun sa bahay nila at para maipagpaalam ko na rin sa nanay niya. Ganun ba? Mabuti kung may kasama ka para may kausap ka. Kung may trabaho yung mga pisan mo sa bukid nila,
Alam mo, Iha, sa panahon na ito, ay busy sila na nagtatanim ng iba't ibang gulay. Kung ganun, Mama, maganda ang mabakasyon doon. Dahil sariwang mga gulay. At marami pa silang prutas na itinanim doon sa likod ng bahay nila. Oh, ano ba gusto mo? Sasakay ba kayo sa bus o ano? Teka. At mabuti pa, gamitin mo na lang yung isang kotse para di kayo mahirapan na magbiyahe at may masasakyan kayo na pauwi. Naku, salamat, Mama. Tamang-tama. Yan sanang ipapakiusap ko sa inyo na gamitin namin ni Donna yung isang kotse natin. Oo, Iha. Dahil magaling ka naman na magmaneho at maingat ka pa. Kaya tiwala ako sa iyo. Kaya gamitin na ninyo para hindi na kayo makipagsiksikan sa mga pasaheros. At heto, bigyan pa kita ng pera mo. At kung kulang, tumawag ka lang sa akin. At ihuhulog ko na lang sa ATM mo. Opo, Mama. Mabuti na lang at naisipan ko ang magbakasyon para maiba naman ang kapaligiran ko. At hindi ako maiinis pag nakikita ko si Arnel. At sana, Ma, sabihin niyo sa kanya na ayaw ko na makipagbalikan sa kanya. Hinding-hindi na talaga. Oh, sige, Iha. Ako nang bahala kay Arnel. Basta ipanatag mo na lang ang iyong kalooban at maging masaya ka sa iyong pagbabakasyon. Naku, maginhawa ang biyahe natin, no? Dahil nakakotse tayo, Trina. Oo nga Alam mo, maganda ang mood ni Mama. Kaya pinagamit niya sa akin tong kotse para hindi daw tayo mahirapan sa biyahe. At alam niya, nakasama kita. Mga ilang araw tayo doon sa lugar ng pinsan mo. Sa bagay, di naman problema kung ilang araw tayo aabutin dahil ipinagpaalam mo naman ako. Wala namang takdang araw na ako ay bumalik sa bahay namin. Dahil alam mo naman, iniiwasan ko si Arnel. Naiinis ako sa kanya At daanan natin sa may kanto ang isa pa nating kasama. Mabuti naman kung may iba tayong kasama. Sana yung si Orly para masaya. Palabiro yun Oo, siya ang kasama natin na magbabakasyon doon sa pinsan ko. Pero hindi rin tayo magtatagal doon. Baka isumbong ni Mama kay Arnel kung saan tayo pumunta at susundan niya tayo. Ano? Pambihira naman ang mama mo. Alam na niyang ayaw mo na kay Arnel. Siya ba itong kasabwat ng mama mo? Kaya kailangan na palipat-lipat tayo ng lugar na pagbabakasyonan para hindi ako makita ni Arnel. Baka may masama pang plano na gagawin niya sa akin. Ang ganda at malawak pa lang lupain ng inyong pinsan dito sa kanila. At maraming nakatanim na mga halaman. Mabuti naman ang nagustuhan mo dito, Orly. Dahil, alam mo, magtatagal tayo ng bakasyon sa mga pinsan ko para hindi ako masundan ni Arnel. Ha? Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako na magtatanggol sa iyo Hindi kanya basta makukuha. Alam ko na gumagawa siya ng paraan para pilitin niya ako kung bakit kasi siya ang kinakampihan ni Mama Sanang isipin ng iyong mama ay ang kalagayan mo. At hindi ang ginhawa na maibibigay ng Arnel na yun. Paano ang buhay mo? Hindi magiging malungkot ka sa kanya, di ba? Oo nga Hindi na inisip ni Mama yun. Kundi ang gusto niya na may kaya ang mapapangasawa ko para hindi raw siya mapahiya sa aming mga kamag-anak at kaibigan niya. May ibang klase naman pala ang mama mo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kung magiging masaya ka o hindi. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, ang kapakanan ko daw ang iniisip. Pero hindi naman. Kaya kahit anong gawin nila, hindi ako papayag na pakasal kay Arnel. Hindi Orly. Buti't nandito ka, Arnel. Kailangan mo nang sundan doon sa pinuntahan niya si Trina para makasigurado ka na sa kanya. Salamat po, ma'am. At nagtitiwala kayo sa akin. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko pababayaan si Trina. At hindi ko hayaan na may iba siyang mamahalin. Basta gawin mo ang lahat para maging maligaya siya sa iyong piling. At baguhin mo ang iyong ugali na ayaw ni Trina. Yan ang payo ko sa iyo para magkasundo kayo ng aking ada. Opo, ma'am. Lahat ng bili ninyo susundin ko. Dahil mahal na mahal ko si Trina. Hindi po akong buhay nang wala siya. Kaya sinasabi ko na sundan mo na siya doon sa lugar ng pinsan niya. Narito sa papel na ito, isinulat ko ang address para alam mo kung saan siya pumunta. Sana po'y pumayag si Trina sa gagawin kong ito. Payag ba kayo, ma'am? Sa paraan na iniisip ko.
at agad siyang magpapakasal sa akin. Aha! Anong ibig mong sabihin, Arnel? Anong paraan yan na naisip mo na gagawin sa kanya? Hindi ba siya mapapahamak sa iyo? Hindi naman po, ma'am. Ang para na gagawin ko sa kanya kikidnapin ko siya at gagasain ko. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Umalis na si Frida para magbakasyon, Arnel. Kailangan ng sundan mo siya doon at suyuin para makasigurado ka na. Salamat po, ma'am. At nagtitiwala kayo sa akin. Huwag ko kayong mag-alala, ma'am. Hindi ko papabayaan si Trina. At hindi ko po siya ahayaan sa ibang lalaki na may makakaagaw sa akin. Basta gawin mo ang lahat para makumbinsi mo siya at sana'y maging maligaya siya sa piling mo. Baguhin mo ang iyong ugali na ayaw ni Trina. Yan ang payo ko sa'yo para magkasundo kayo ng aking anak. Opo, ma'am. Lahat ng bilin niyo susundin ko. Dahil mahal na mahal ko siya. Hindi po ako mabubuhay kung wala siya. Kaya sinasabi ko sa'yo na sundan mo siya doon sa lugar ng pinsan niya. Narito sa papel na ito ang address na isinulat ko para alam mo kung saan mo siya susundan. Alam niyo, ma'am, may naisip akong magandang paraan At sana, pumayag kayo sa gusto kong mangyari para agad na magpapakasal si Trina sa akin. Anong ibig mong sabihin, Arnel? Anong paraan yan ang gagawin mo kay Trina? Baka naman, mapahamak ang anak ko sa paraan na yan. Hindi naman siya mapapahamak, ma'am. Ang gusto ko sana mangyari, kikidnapin ko siya at gagahasain ko siya para hindi niya tumanggi na magpakasal sa akin. Sa bagay, kung yan ang nais mo, para makuha mo si Trina, ikaw ang bahala. Pero ipagako mo sa akin na hindi mo lulukuhin ang anak ko. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Talagang magpapakasal po kami sa lalong madaling panahon. Basta makuha ko lang kanyang pagkababae. Sige po, ma'am. Alisan po ako. At susundan ko na si Trina sa lugar na ibinigay ninyo sa akin address. May kilala ka bang pwede nating puntahan para makita natin at makapagtago tayo doon? Ha? Bakit tayo magtatago? Sino bang taong pagtataguan natin? Sino pa kundi si Arnel? Dahil sigurado ako na sinabi na ni Mama sa kanya kung saan niya ako susundan. Ang ibig mong sabihin sa gabing ito tayo alis? Kung yan ang desisyon mo, sige, marami kong kakilala doon sa ibang barangay sa bayan na ito. O sige, aalis muna ako ha. Magpapaalam muna ako doon sa pinsan ko. Sasabihin ko na may importante na taong tumawag sa akin at hindi ko sasabihin kung saan tayo pupunta. Ikaw ang bahala, Trina. Kung bakit naman, hindi na tumigil ang Arnel na yun. Sinabi mo nang wala ka ng pagmamahal sa kanya. Pero pinipilit pa rin ang gusto. Paano naman? Kakampi niya si Mama, kaya malakas ang loob na suyuin ako. Pero alam mo, hindi ko na matis ang kanyang pag-uugali. Kaya, umuwalay na ako sa kanya. Sige, tawagin mo na yung kaibigan mo para makaalis na agad tayo dito. Mamayang gabi, andito na yung Arnel na yun para kunin ka dito ng sapilitan. Ano ka mo, friend? Aalis tayo? Saan naman tayo gagala? Kararating lang natin Hindi. Kailangan na iwasan natin si Arnel. Baka sinabi na ni Mama sa kanya kung saan ako nagbabakasyon ngayon at sundan niya ako dito. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin. Oh, sige, kang bahala. Basta ako, ay di ako hahadlang sa gusto mo. Ikaw yat ang boss ko dito. Oh, saan na si Orly? Baka maiwan siya. Hindi yun maiiwan dito dahil siya ang magiging driver natin at bodyguard. Oo nga, no? Ren, sabihin mo nga sa akin ng totoo. May nararamdaman ka sa kanya, no? Aminin. Uy, mukha kang ganyan. Baka sabihin na malandi ako. Kailangan hindi ko ipahalata kahit may pagtingin ako sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Sa kilos mo lang. Alam ko na kinikilig ka pagkausap mo siya, no? Ano? Huwag talaga. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Halika na nga para makapagpaalam na ako dun sa pinsan ko at hindi niya ako hanapin. Okay, my friend Trina.
bilisan na natin. Baka mahuli pa tayo dito. Sigurado na pipilitin ka ng Arnel na yon para isama. Pabalik doon sa mama mo. Kaya nga, kailangan na palipat-lipat tayo ng lugar. Pero sa pagkakataong ito, doon sa hindi niya ako masundan, doon na tayo pupunta sa kilala ni Orly. Ha? Ganun ba? Maganda yung naisip mo, friend. Sigurado na magkakaproblema ang Arnel na yon kung saan kanya hanapin. Pero, hindi kaya siya magsumbong sa pulis na ikaw ay nawawala? Ha? Donna? Ma'am Ramona. Nabigo po ako sa plano ko na makuha si Trina. Hindi ko nadatnan doon sa lugar na sinabi na niya. Umalis na raw po siya pag may ibang pinuntahan na lugar. Pero hindi ko alam kung saan. Ganun Hindi ba? sinabi. Naku, hindi balik. Kukontakin ko na lang siya. May dala naman siyang cellphone eh. Yun nga eh. Sana nga po sabihin niya sa inyo kung nasaan siya. Para masundan ko siya. At para alam niya na susundan ko siya. Yun daga eh. Paano na kaya ito? Ang hinala ko, pagkasabi lang niya na doon pupunta. Pero ibang lugar pala ang pinuntahan para hindi mo siya masundan. Siguro po, ma'am. Sino mang kasama niya na pumunta ron? Baka may kasama na hindi niyo alam. At siya ang nagsama kay Trina sa ibang lugar. Wala akong alam, Arnel. Kundi si Dudo lang ang kasama. Hindi ko rin kilala ang ibang kaibigan niya. Hindi ba? Babaya ay kukontakin ko ang aking kapatid. Baka doon naman sila pumunta para iligaw tayo. At alam niya kasi na kakampi mo ko. Sana mamalaman ninyo agad kung saan pumunta si Trina. Para masundan ko siya at magawa ko ng plano ko sa kanya. Ako ang bahala na kumontak sa anak ko para malaman mo agad kung saan mo siya makikita at maibalik mo siya agad dito sa bahay. Trina, sana wag kang magalit. May itatanong sana ako sa'yo. Ano ba yun, Orly? At anong gusto mong malaman? May tumawag sa'yo kanina lang. Sino ba yun? Ang pinsan mo ba? At sinabi sa'yo na pumunta roon si Arnel? Oo. Buti na lang at ibinilins ko sa kanya. Kung sakaling pumunta doon si Arnel, tatawag sa akin. At ibinilin ko na rin na wag niyang ibigay yung number ko. Talagang magkakampi sila ng mama mo. Sinabi sa kanya kung saan kanya susundan. Buti na lang at naisip mo na umalis agad tayo doon. Kundi baka nadatnan ka at isasama ka niya. Alam ko na ganun ang mangyayari. Kaya nga, sinama kita para matulungan mo ako na makapagtago sa Arnel na yun. Naawa ko sa'yo, Trina. Dahil sa tingin ko sa'yo noon ay malaking problema mo ang dati mong nomyo. Kaya nang sinabi mo na tutulungan kita, ay di na ako nagdalawang isip na sumama sa'yo. Hindi ko rin makontak ang cellphone ni Trina. Nagpalit ng kanyang number. Paano ko malalaman kung asan siya? Sa bagay. Hindi ko rin masisisi si Trina. Dahil alam niya na kampi ako kay Arnel. At sinigurado niya na hindi siya masusundan ni Arnel. Paano na kaya ito? Baka magsawa si Arnel at humanap na siya ng ibang liligawan. Ano kayang dapat kong gawin? Sana maisipan ni Trina ang umuwi at dalawin ako. Para alam ko kung saan siya pumunta. Sana nga tumawag na siya sa akin. Ay Sitang, ilang araw nang hindi ko napapansin na umuwi dito si Orly saan ba nagpuntang lalaki yun? Ay, nagpaalam sa akin na may sasamahan daw siyang tao sa makulit na nanliligaw daw. Baka iba na yan, Sitang. Sabi lang niya na may sasamahan siya. Pero baka malaman na lang natin na itinanan niya ang babaeng kasama niya. Yan ang hindi ko alam. Dahil hindi pa naman natatagalan ang paniligaw niya dun sa anak ni Doña Ramona.
Baka iba na yan na si Tang, ha? Paano kaya natin malalaman kung sino ang kasama niya? Teka, ang mga kaibigan niya, siguro may pinagsabihan ng, kaibigan niya sa kanyang plano. Ano bang gagawin mo? Susundan mo ba si Orly kung saan siya pumunta? Hindi ko gagawin yan. May isip na si Orly at alam niya ang kanyang ginawa. O di bahala siya kung ano ang mangyayari sa ginawa niya. Kaya niyang lusundan ang pinasok niyang yun. Ay nako, kinakabahan ako sa sinabi mong yan. Baka nagtanan na sila ng anak ni Doña Ramona. Ay magiging magulo ito. Ang ginawa niya yan. Dahil alam ko na kontra si Doña Ramona kung mahirap ang buhay ng lalaking mapapagasawa ng anak. Tingnan mo naman si Orly, no? Masipag siya. Akalain mo, magaling magluto at alam na alam niya ang mga gawaing bahay. Oo nga friend. Pero ang tanong, may nobya kaya siya? Sana wala pa no, para may pagkakataon pa ako. Alam mo friend, habang kasama natin siya dito, unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Ha? Ang ibig bang sabihin, hindi pa nagtatapat sa'yo? Lagi naman kayo nagkakausap, ha? Wala pa Kaya nga nagtataka ako, pero alam niya na may pinagdaanan ako. Kaya hindi niya sinasamantala ang pagkakataon. Tama ka dyan, friend. Hindi siya mapagsamantalang tao. Kung iba yan, baka sinunggabang ka niya agad. Pero makikita mo naman sa mga kilos niya. Laging nakagabay siya sa iyo. Oo nga hindi gaya ni Arnel. Ang laging tanong kung umalis ako ng bahay, sino ang kasama ko, at saan ako nagpupunta. Ang ibig lang sabihin nun ay wala siyang tiwala sa iyo. Kahit nobyo mo na siya, akala niya ay laging mong pinapalitan. Pati ba naman ako ay pinagsasabihan niya na pag may lakad ako ay huwag kitang isama? Ano? Ang kapal naman ang mukha ni Arnel. Anong akala niya? Pagkasama kita, naghahanap tayo ng manliligaw sa atin, ganon? Yun ang sabi niya. Pagka nagpapapansin tayo sa mga lalaki daw, dahil sa mga suot nating blouse na maiksi, may sira ang ulo ng Arnel na yun. Dito sa paradahan, baka kilala nila ang hinahanap ko. Hindi ko naman kasi alam ang pangalan At hindi ko na natanong kay Trina kung sino yung nakita ko na nagkatid sa kanya noong minsan. Sana masurtihan ko na makita lalaki yun. Baka may alam siya. At tatanungin ko siya kung naniligaw siya kay Trina. Ay, ang hirap naman ito. Hindi ko makontak si Trina. At hindi rin sinabi ng pinsan niya kung saan lugar ang pinuntahan nila. Teka. Siya yata itong dumarating na nakikita ko. Doon sa harap ng bahay na Trina. Kakausapin ko. Yan na siya. Pare, sandali lang. Oh, may gusto lang sana akong tanong sa'yo Ganun ba? Ano ba yun? Sige, sabihin mo na. At nagmamadali ako. May ipupuntahan pa ako. Nakita kita minsan na nagatid kay Trina. Nanliligaw ka ba sa kanya? Hindi. Tsaka wala akong kilalang Trina. Sige, at uwi pa ako. Ito yung tatandaan mo, pare. Nobya ko na si Trina. Kaya huwag mo na siyang pakialaman. Dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. Ano? Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Magtatanong sana ko dito sa paradahan. Hindi ko naman alam ang pangalan ng lalaking minsan kong nakita na naghatid kay Trina. O sana, makita ko siya muli para matanong ko siya tungkol kay Trina. Hindi ko naman natatnan doon sa lugar ng pinsan niya. Teka, yung lalaking hinahanap ko. Sa itong paparating, kakausapin ko. Pare,
Sandali lang. Bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? May itatanong sana ako sa'yo eh. Pero sabihin mo ang totoo. Ano bang gusto mong malaman? Sige, sabihin mo na at magmamadali ako. Nakita kita kasi minsan eh na magkatid kay Trina. Naliligaw ka ba sa kanya? Hindi. Tsaka wala akong kilalang Trina. Sige, uwi na ako. Oy, pare. Ito yung tatandaan mo. Nobya ko na si Trina. Kaya huwag mo siyang pakialaman. Kung hindi may masamang mangyayari sa'yo. Oh, ano? Teka, bakit ka nagbabanta sa akin? At bakit mo sinasabi sa akin yan? Wala akong nililigawan ng Trina. Dahil may asawa na ako. Kaya tumigil ka na. Ay, mabuti naman anak at naisipan mong umuwi. Abay, nag-aalala na rin ang itay mo sa'yo. Saan ka ba nagpunta, ha? Di ba nagpaalam ako sa inyo na may sasamahan akong kaibigan? At alam niyo, may hinahanap akong permanenteng trabaho. Kaya tuwing katapusan na lang ako dadalaw dito sa inyo. Eh, ganun ba? Eh, sana naman, magtino ka na. Mag-ipon ka at humanap ka ng babaeng mamahalin mo at gustong pakasal sa'yo. Opo, inay. Mangyayari lang sinasabi ninyo. Gagawin ko po yan para hindi na kayo magka-problema sa akin. Ah, siya nga pala. Ito po, may iwan po ako sa inyo na pera na panggastos ninyo. Aba, ilang araw ka lang nawala. May pera ka na kaagad. Eh anak, ano bang klaseng trabaho ang sinasabi mo? Eh baka naman pumasok ka na sa pagbibenta ng droga. Naku, inay. Hindi po. Kundi isa akong bodyguard ng isang mayamang anak ng negosyante. Ha? Ay totoo ba yan? Ay basta, huwag kang magtrabaho sa mga sindikato dahil manganganib ang buhay mo dyan. Opo, inay. Malinis itong trabaho na pinasok ko. Kaya ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Dahil legal ang trabaho ko. Friend, umalis si Arlie. Ang ibig mong sabihin niyan, hindi na siya babalik dito? Ah, Kwan, magmamanman lang doon sa lugar natin. Kung makita si Arnel na nagpupunta doon sa bahay namin. Alam mo, friend, sigurado na nag-aalala na ang mama mo dahil hindi ka niya makontak. Kasalanan din niya ni Mama. Dahil paano kasi, kinakampihan niya si Arnel kahit sinabi ko na wala na akong pagmamahal. At tingnan mo naman ang ginawa ni Mama. Sinabi niya kay Arnel kung saan ako nagbakasyon. Eh buti na lang kamo, nakaalis na tayo bago dumating si Arnel doon. Oo nga, no? Hindi na yata pinapansin ng mama mo kung magiging masaya ka o hindi kay Arnel. Kahit sinabi mo ang masamang ugali ni Arnel, ay pipilitan ka pa na pakasal sa kanya? Tama ka, friend. Ang iniisip lang ni Mama ay ang pansarili niyang kapakanan. Hindi na iniisip ang magiging kalagayan ko kung sakaling pakakasal ako sa lalaking hindi ko naman mahal. Ang iniisip kasi ng mama mo ay may kaya si Arnel. Pero ang hindi naintindihan ng mama mo kung paano ka sasaya sa piling ng lalaking sobrang siloso. Kaya hindi kita masisisi kung magtago ka kahit sa mama mo. Pwede ba, friend? Huwag na nating pag-usapan si Mama dahil sumasakit lang ang loob ko sa kanya dahil hindi niya ako mahal bilang anak niya. Oh, kumusta naman ang pagpunta mo dun sa lugar natin? Ano nang kalagayan ni Mama? Mabuti naman ang iyong mama. Nakausap ko kasi yung kasambahay ninyo nang lumabas at nagtapon ng basura. At sinabi niya na tuloy pa rin daw ang paghahanap ni Arnel sa'yo. Ano? At alam mo ba, nakita ako ni Arnel sa paradahan nang umuwi ako. At nagtanong pa sa akin. Nakita pala niya ako nang inhatid kita. Ha? Nang hinala ba siya na naliligaw ka sa akin? Tinanong nga, pero sinabi ko na wala akong kilalang Trina. At sinabi ko na rin na may asawa na ako para hindi niya ako kulitin. Mabuti naman at yun ang isinagot mo sa kanya para hindi siya magduda na may alam ka kung saan ako naroroon. Alam mo, talagang porsigido na hanapin ka niya. Kaya huwag kang lumabas. Baka makita yung kotse ninyo. Sigurado na susundan ka niya. Eh, wala naman akong ibang pupuntahan dahil ikaw na lang ang bumili sa palengke ng mga kailangan natin. Pero mag-ingat ka rin, ha? Oo, Trina. Siyempre, may mga magulang din ako na umaasa din sa akin. Kailangan ko rin silang suportahan. Hindi na kaya ni Itay ang magtrabaho.
Pero binibigyan ko rin sila ng perang ibinibigay mo sa akin. Ano na lang ang gagawin natin, ma'am? Hindi pa din niyo alam kung saan talaga naroon si Trina. Quad Arthur, hayaan muna natin siya. Siguro, nag-iisip na mabuti ang aking anak. Kailangan niya muna ng pahinga. Alam ko na di rin niya ako matitiis. Sige po, ma'am. Basta tumawag siya sa inyo. Kunin niyo agad ang number. At tanungin ninyo kung nasaan siya. Oo, Ardel, talagang gagawin ko yun. At sabihin ko sa kanya na dalawin niya ako para makita mo rin siya. Tayong dalawa ang pupunta. Basta ka maging kalmado ka lang, ha? Opo, ma'am. Kayo lang po kasing pag-asa ko para makita ko muli si Trina. Hindi rin siya magtatagal na magbabakasyon. Alam naman niya na wala kong kasama rito. At lagi kong sinasabi na huwag niya akong iwanan. Ganun po ba, ma'am? Sige po. Maghintay na lang ako sa pag-uwi ni Trina. At kumbinsihin niyo siya kaagad na magpakasal na kaming dalawa. Oo, Ardel, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang dapat na maging asawa ni Trina. Wala nang iba. At sana, huwag mo siyang saktan. At mahalin mo siya habang buhay. Friend, nag-iisip ka na naman dyan Parang ang lalim yata. Ano bang problema? Namimiss mo na ba ang iyong mama? Ay, hindi pa naman, friend. Kaya lang, ano nang mangyayari sa akin kung hindi rin tayo magtatagal dito? Nahihiya na ako Bakit mo iisipin yan? Mabuti nga at wala nang nagpukulit sa iyo na magpakasal sa kanya. Anong gusto mo? Uuwi ka na? Anak ko, hindi Ayoko na sa Arnel na yon. Hanggang hindi pa nagkakasal si Arnel, hindi ako uuwi sa amin. Yun naman pala Di tahimik ka lang dito at wala namang sinasabi na di tayo magtatagal dito. Wala namang nakatira dito sa bahay na ito Dahil nasa abroad ang mga may-ari. Mabuti naman at kamag-anak ni Orly. Kaya hindi na tayo pinagbayad ng upa sa bahay, Kaya pagkain na lang ang bibilhin natin. O ano? Nagpadala na ba ng pera ang iyong mama para sa gagastusin mo? Oo naman. Alam mo, linggo-linggo ang padala ni mama sa akin. Mabuti naman para may papasahod ako kay Orly dahil sinabi ko na magiging bodyguard ko at ipinaalam sa magulang na may trabaho siya. Ay naku, dapat lang Siyempre, isinama mo siya. O may trabaho siya dun sa lugar natin. Di masasayang ang oras niya kung di siya magsasahod sa iyo. Iniisip ko rin ang kalagayan niya kasi. Kaya kinuha ko na magtrabaho sa akin bilang bodyguard. Buti ka mo at pumayag siya. Kung hindi, magkakaproblema tayo kung wala tayong ibang lugar na pagtataguan. Basita, namalenggi ka pala. Hinahanap kita kanina pa. Akala ko kung saan ka na pumunta. Dahil paggising ko, wala ka na. Kahit doon sa kusina, wala ka. Ay, alam mo, umuwi si Orly. Binigyan nga ako ng pera panggastos natin. Tamang-tama, wala na tayong bigas at ulam. Kaya namalengke ako ng maaga para sariwa pa ang mabili kong isda at kulay. Mabuti naman at namalinggi ka sitan. Dahil ilang araw nang hindi ka nagluto ng gulay at isda. Papaano kasi? Paano ako magluluto? Wala nga tayong perang pambili. Dahil naubos na yung ibinigay mo sa akin noong nakaraang linggo. Sana sinabi mo kay Orly. Pag nagsweldo, bigyan naman tayo. Yun nga ang sinabi niya. Dahil nakita naman niya ang ating kalagayan. Maraming kailangan na bilhin na kailangan natin dito sa bahay. At tinanong kung may trabaho ka. Ang sabi ko, badalang na kayo magkaroon ng kontrata ng kumpare mo. Kaya tuwing sweldo ay uuwi dito. Mabuti kung nagtinoy yung Orly na yun at naisip niya na tulungan tayo sa ating pamumuhay. Kung hindi, baka mamatay tayo sa gutom. Ngayon na hindi na ako mag-aalala. Buti at malamig dito sa silong ng malaking punong kahoy. Nababawasan ang pagkainip ko. Pag nakikita ko ang mga halaman ko
at mga bulaklak na makukulay at sariwang-sariwa. Hindi pinababayaan ni Mang Lauro, kaya namumukad ka ng mga bulaklak, kaya mabago ang kapaligiran. Hay nako, ganito pala ang pakiramdam ng nag-iisa. Hindi naman yata ko namimiss ni Trina. Mahigit 1 buwan na siyang di umuwi dito. Sana, hindi ingatan niya ang kanyang sarili. Kung hindi ko siya pinipilit na pakasal kay Arnel, ay hindi niya maiisip na umalis. Kaya sa pag-uwi niya dito, kung ano ang gusto niya, hahayaan ko na lang. Ayokong maging malungkot ang buhay ni Trina. Mahal ko ang aking anak. Kaya, kung anong gusto niya, susundin ko na lang siya. At hindi maaaring hindi niya ako dadalawin dito. Sana, maisip na rin na umuwi ng aking anak. Dahil nalulungkot ako pag hindi ko siya nakikita. Sana naman, hindi niya pabayaan ang kanyang sarili. At huwag nang isipin si Arnel. At ako nang bahalang pumausap sa kanya. Sana, umuwi ka na, anak. Ma'am, wala pa ba kayong balita kay Trina? Magdadalawang buwan na hindi umuwi dito sa inyo. Wala pa nga akong alam kung saan siya naroon. Di rin siya tumatawag sa akin. Pinuntahan ko na ang mga kamag-anak namin, pero wala siya roon. Talaga yata wala na akong pag-asa na babalik pag bumalik sa akin, ma'am. Huwag kang mawala ng pag-asa, Arnel. Magtiyaga ka lang. Baka sakali na umuwi siya. At saka mo kausapin na mahinahon para bumalik sa iyo. Namimiss ko na si Trina, ma'am. Parang hindi ko kang mabuhay kung hindi ko siya makikita. Kailangan ko siyang hanapin, ma'am. Kahit sa sulok ng mundo. Arnel, huwag ka sanang magmadali, ha? Maghintay ka lang. Baka sa bandang huli ay maaawa rin siya sa iyo at mamahalin ka uli. Oo, yun ang itanim mo dyan sa isip mo. Alam ko, kung nahintay mo siya, sigurado na babalik sa iyo ang kanyang pagmamahal. Ang liwanag ng langit dahil sa dami ng bituin, di ba, Trina? Ang simoy ng hangin ay malamig. Pwede tayong magkwentuhan. Oo naman, Orly. Para maalis naman ang pagkainip ko. Kung pwede lang, kung gusto kong mamasyal. Pero natatakot naman ako Bakit hindi pwede? Bukas ng umaga, pupunta tayo sa dagat. Malapit lang naman dito Magpipiknik tayo para masarap kumain sa tabi ng dagat. Huwag ka nang malungkot. Trina, may sasabihin sana ako sa'yo. Matagal ko na sanang gustong sabihin ito sa'yo Ha? Ano ba yun? Naiinip ka na rin, nakagaya ko? Sabihin mo lang kung gusto mo na lang umuwi. Hindi, Trina. Alam mo, hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Kailangan ko nang sabihin ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Trina. Orly? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang liwanag ng langit, Trina, dahil sa dami ng bituin. At malamig ang simoy ng hangin. Ang sarap magkwentihon, di ba? Oo naman. Para maalis ang ating pagkainip. Kung pwede lang sana, gusto kong mamasyal. Pero natatakot naman ako. Baka makita tayo ni Arnel. Huwag kang mag-alala, Trina. Malayo ang lugar na ito. Kaya pwede tayong mamasyal bukas ng umaga sa tabing dagat. At tayo magpipiknik doon. Alam mo, masarap kumain sa tabing dagat. Kaya huwag ka nang malungkot. Hindi naman. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba ako sa mukha? Wala, Trina. Kaya lang, hindi ko na mapigilan ng sarili ko kasi na dapat ko nang sabihin ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag ka sanang magagalit, ha? Pero alam mo, mahal na mahal kita, Trina. Ha? Binigla mo naman ako. Akala ko kung ano nang sasabihin mo sa akin. Pero huwag mo sanang sabihin na madali akong kumagat sa'yo. Pero alam mo, noon pa din, una kitang nakita
may pagtingin na rin ako sa iyo eh. Totoo ba yun, Trina? Gusto kong marinig mula sa'yo. Sabihin mo sa akin, sasagutin mo na ba ako? Sige, para pareho tayo masaya. Oo, mahal din kita. Sana tapat ang pagmamahal mo sa akin. Kasi ayoko nang masaktan mo di. Kundi hindi na ako iibig kailanman. Hindi na, Orly. Trina, pangako ko sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Dahil ikaw ang tinitibok ng puso ko. Trina. Orly. Alam mo ba, friend? Makakatulog na ako ng mahimbing ngayon. At hindi na ako makakaramdam ng lungkot. Ha? Bakit, friend? Ano bang nangyari? At mukhang masayang-masaya ka ngayon, ha? Alam mo, sa wakas, narinig ko na rin kay Orly ang gusto kong sabihin niya sa akin. Kaya lubos ang aking kasayahan. Naku, parang hindi kita maintindihan, friend. Sabihin mo nga ang totoo. Isa binibitin mo pa eh. Alam mo ba, nagtapat na rin si Orly ng kanyang pag-ibig sa akin. Ha? At sinagot mo agad, ganun ba? O kakala niya isa kang, alam mo na, ang ibig kong sabihin. Hindi sinabi ko naman noon pa man ay may pagtingin ako sa kanya para hindi niya sabihin na sinagot ko siya para may tumulong sa atin. Pero hindi yun. Talagang mahal ko si Orly. Oh, sige. Naniniwala na ako sa friend. Dahil kitang-kita naman sa mga kilos mo, talagang in love ka na. Ngayon ko lang naramdaman ito, friend. Kaya magtatagal tayo dito para hindi kami pakialaman ni Mama. Ha? Friend? Talaga yatang masisira ng ulo ko kapag nahanap kay Trina yun, ha? Lagi na lang akong umiinom ng alak pero hindi ko makakalimutan. Nasaan ka na, Trina? Bumalik ka na sa akin. Hindi mo mabuti pang kitinin ko na lang sarili kong buhay. Kaysa maging malungkot ang buhay ko. Kasalanan ko kung bakit mo ko iniwan. Pero yun ay sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Nainukol ko sa'yo, Trina. Mahal na mahal kita. Bumalik ka na sa akin, Trina. Bumalik ka na sa akin. Ano, Trina? Itutuloy ba natin ang pagpasyal natin sa tabing dagat? Oo, Orly. Para mabawasan ang ating pagkainit dito sa bahay. Mahirap lang na nandito lang tayo eh. Siguro hindi na tayo makikita dito ni Arnel. Kaya mamamasyal tayo at maliligo sa tabing dagat. Yan ang gusto ko. Maging masaya ka. Tsaka huwag mo nang isipin ang taong yun na nagbigay sa'yo ng sakit ng ulo. Oo nga eh. Kaya naisipan kong magbakasyon para makapagpahinga ang aking utak sa pag-iisip kung papaano ko sasawayin si Arnel sa sobrang pagsiselos niya. Pero ngayon, wala ka ng problema. Hayaan mo na siya. Kailangan na isipin mo ang sarili mong kaligayahan na di mo naranasan habang kayo ay magnobyo. Tama ka dyan. Alam mo, masaya ako ngayon dahil wala na yung nobyo ko na magbabawal sa akin sa gusto kong gawin sa buhay ko. Oo, Trina. Kaya maghahanda tayo ng babaunin natin na pagkain para pagsasaruhan natin sa tabing dagat. At alam ko, magiging masayang-masaya tayo sa ating pamamasyal bukas. Oo naman. Alam mo, ngayon ko uli mararanasan ang magpiknik sa tabing dagat na kasama ko ang aking mahal na nobyo. Buti na lang at dala mong kotse ninyo. Hindi tayo mahihirapan. Saan man tayo pumunta. Lalo ngayon, nandito tayo sa tabing dagat. May paglagyan tayo na madala natin. Oo nga eh. Sa bagay wala namang gagamit nito eh. Kundi ako rin dahil binili ito ni Mama para pag may lakad siya ay may gagamitin. Pero ibinigay din sa akin tong isa para hindi na raw ako mahirapan sa pagbiyahe. At may driver pa tayo. Nagpapalitan kayo. Kung pagod na ang isa sa inyo na magmaneho, ay di problema. Dahil dalawa kayo na magmaneho ng kotse ni Trina. Tama ka. Tingnan mo si Oli oh. Siya ang nag-aayos ng ating mga kakainin.
At tatawagin na lang tayo kung handa na ang mga pagkain natin. Uy, inspirado ka ngayon, friend. Lagi ko nang nakangiti at wala nang iniisip na problema. Oo naman. Dahil kay Orly ko nakita ang tunay na kasayahan sa kanyang ginagawa para sa akin. Lagi niya akong kinakwentuhan ng nakakatawa at nakakalibang na kwento. Kung ganon, talagang kayo ang magkapalaran. Kaya nagkatagpo kayo. Sana nga na magiging maayos ang aming relasyon na dalawa at kami ang magkakatuluyan. Pero paano kaya mangyayari ito kung may sagabal sa amin, si Arnel? Nako, huwag kang mag-alala. May paraan yan. Para hindi kayo mahadlangan ni Arnel. Basta hintay na lang ninyo ang panahon para magkatuluyan na kayo ni Orly. Ma'am Ramona, bakit hindi pa po ba tumatawag sa inyo si Trina? Hindi na ba ninyo hahanapin? Alam mo, Arnel, kahit ano ang paghahanap namin, kung ayaw niyang magpakita, wala akong magagawa, kundi hintayin ang gusto niya. Pero paano naman ako na matagal na naghihintay sa kanya, ma'am? Hindi ba kayo nakahawa sa akin? Hindi ko na alam ang gagawin ko para lang hanap siya. At nag-report din ako sa polis para hanapin si Trina. Oh, bakit mo ginawa yun? Dahil hindi mo itinalam sa akin. Dapat ay ako ang magre-report, hindi ikaw. Pero inunahan mo ang aking desisyon. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Ma'am, akala ko kung anong pala naisip ko pwede kong gawin. Oo, Arden. Pero dapat, sinabi mo muna sa akin bago mo ginawa ang gusto mo. Dahil ako pa rin ang ina niya na may karapatan sa aking anak. Pasensya na kayo, Ma'am Ramona. Talagang desperado na ako Kaya nagpapatulong ako sa mga pulis para lang madali niya makita si Trina. Sinabi ko naman sa iyo na nagpapahinga pa siya. At sigurado na mag-iisip yun muna bago siya magdesisyon na umuwi. Kaya kailangan na maghintay ka kung gusto mo. Kung hindi naman, maraming babae pa dyan na masigit pa kay Trina. Kaya huwag mo nang hanapin at hintayin. Dahil sinabi niya sa iyo na wala na siyang pagmamahal sa iyo, di ba? Ma'am Ramona. Anak, kanino ba kotse yung minaniho mo nung papunta ka rito, ha? Sa amo ko po yun, inay. Kasama ko rin siya. Kaya lang hindi na bomba para hindi siya makita. Baka may magsumbong sa mama niya. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi pa siya umuwi sa kanila hanggang ngayon. Eh kung ganon, sigurado ako na nag-aalala na sa kanya ang kanyang ina. Maaring ganun nga, inay. Pero sinabi rin niya na nagpapalipas lang siya ng sama ng loob dahil kinampihan ng ina niya yung dating nobyo niya kaysa sa kanya. Ano? Ibang klaseng ina naman yan. Baka hindi niya mahal ang kanyang anak. Kaya kung ano ang gusto ng ina dapat sundin ng anak. Tama po kayo, inay. Ganun nga po. Siya nga po pala. Ang itay, asan po siya? Wala ba siyang nararamdaman na sakit? Wala naman. Sa awa ng Diyos mabuti ang kanyang kalagayan. Basta, huwag mo kaming pabayaan ng itay mo, ha? Oo po, inay. Dinalhan ko na kayo ng inyong kailangan dito sa bahay at may konting pera na iiwan ko sa inyo para sa ibang gastusin Ay ninyo. nako, salamat anak. Sa iyong suporta sa amin ng iyong itay. Salamat, Orly. Nagalit na sa akin ang mama ni Trina. Dahil nakukulitan niya sa akin. Pero hindi ko titigil. Hanggat hindi ko nahanap si Trina. Malaki ang pagod ko sa kanya. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang siya. At saan lugar, pupuntan ko siya na hanapin. At kapag nakita ko siya, hindi ko na pakakawalan. Teka, yung coaching ginamit ni Trina. Oo nga, ang buti naman nakita ko. Ngayon susundan ko siya. Hindi ko nang pagkakawalan.
Bilisan ko pa. May makakasalubong akong malaking truck. Hindi. Babangga ako. Hindi. 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 Babangga ako. Sana ay umuwi na si Trina. Dahil wala na rin siyang problema kay Arnel. Namatay siya sa aksidente dahil sa lasing siya na nagbaneho. Sino ba itong dumarating na babaeng ito? Buntis siya. Ang anak ko! Si Trina! Trina, anak! Mama! Mama! Napapuyo! Salamat, anak. At nagpakita ka rin sa akin. At umuwi ka na rin dito sa bahay. Pero huwag ka nang mag-alala. Hindi ka naguguluhin ni Arnel. Pati na siya, anak. Opo, Mama. Kaya umuwi na kami ng asawa ko na si Orly. At alam niyo, Mama, magkakaroon na kayo ng apo. Ganun ba? Trina, anak. Patawarin mo ako kung hinadlagan kita sa gusto mo. Nagkamali ako. Pero sa gayon, kung sino ang gusto mong mamahalin, ay hindi na ako kukontra. Dahil mahal kita, anak. Mahal ko din kayo, Mama. At salamat. Naintindihan niyo ako. Patawarin din niyo ako, Mama. Kung umalis ako at sinabi ko sa inyong magbabakasyon. Pero yun ang alam kong paraan para hindi na ako makita ni Arnel. At salamat sa Diyos, Mama. Hindi niya pinahintulutan na magiging malungkot ang buhay ko. Ngayon, magiging maayos na ang buhay ko, Mama. Kasama ko ang mahal ko sa buhay. Salamat sa inyo, Mama. Salamat. Ngayon ay maligaya na ako sa piling ni Trina at ang aming mga anak. At nagpakasal na kami sa simbahan. Kaya maayos na ang aming relasyon ng kanyang mama. Dahil tinanggap niya ako bilang kanyang manugang. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat. Orly. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.